sementado ito. So check the distance from the building to the road itself. Kapag pasok yan sa 70 meters, that is the time na gagawin niyo yung long driveway kung sementado yan. But if not, then retain natin. Ito, may mga miss tayo dito sa part na to. Label lang natin. You do not have to be super accurate, guys. Yung 3 pixel error natin, tanggalin na lang natin yon. And let us just focus sa main or sa kabuuan ng mapa mismo. Okay? Okay na ba, Michael? Sa Paudi? Sir, paano po pag long unpaved driveway? Anong label niya? Di unpaved driveway lang po. Okay? Tatlo po yung category natin for the driveway. We have a normal driveway, yung kulay yellow, that is a short driveway. Kapag sementado yung driveway, we have a long driveway para sa mga driveway which is makakahaba or malalayo sa road itself. Meron din po tayong unpaved driveway. Yung unpaved driveway po, pasok na po dyan lahat silang dalawa. Kapag hindi po simentado yung driveway, like for example, kagaya nito, parang rural area, parang nasa kalagitnaan ng desierto or what, for that, you can simply tag that as a unpaved driveway. Ganyan lang kasimple. And make sure na maganda din yung label natin. Oo, sabi ko din naman, natanggalin na natin yung 3 pixel error allowance, pero make sure naman na reasonable yung itsura ng driveway. And if wala po siyang clear na driveway, wag na po nating lagyan. Like for example, dito sa mga part na to, wala na po siyang clear visible na outline yung driveway. Same goes dito sa part na to. Kung wala, edi wag na nating ituloy. Okay? Wag na nating pahirapan yung sarili natin. For this, kung for example, ito yung mapa natin. Actually, ito lang yung pwede nating i-capture as driveway. We can ignore those parts na hindi po clear or visible yung kanilang outline. Okay? But for this one, this is a cemented driveway. Yan. Cemented lang yan. Medyo may kalayuan na rin siya from the road itself. Halos 60 plus something. Pwede na rin naman natin gawing long driveway ito. Asan ba yung long driveway? Kung nasa atin yung mapa na yan. Sementado rin naman po siya, kagaya niyan. Sa part na to, you can ignore this part. Kung wala silang clear, visible outline. You understand, guys? Kung connected naman po sa loob ng Janice, paano po, sir, kung nag-connect ka naman sa loob ng road? Okay naman po siya, pero nung ipasa mo sabi, connected to the road. Okay. In some cases din, guys, okay, meron po tayong mga long driveway and short driveway dyan. Like for example, this one. Okay, sa mga big buildings. So, minsan, naglalagay tayo ng short driveway in some cases. Kung may short driveway na nakadikit sa long driveway, when you click Control T before you submit or when you submit your task, usually magkakaroon po yan ng error, which is driveway not connected to the road. If that is the case, number 2 lang po yan. Number 2 error, hindi po yan priority. You can simply ignore for that and resubmit your map. Mawawala po yan. 2 beses na lang kailangan isubmit yung ganito. Kapag kuha kayo ng ganitong error, 2 beses nyo lang kailangan isubmit and then you're good. Unpaved driveway po sila. How about kung unpaved road and unpaved driveway, papaano po sila? Paki-rephrase ng tanong mo, Dumpster. Sorry. May mga nalilito din po sa inside and outside parking. Okay, mamaya, balikan natin yan, Leonard. Half ba to, half duta? Ano ba yan? Dota 2 or Dota 1? Kapag half-half sila, gawin nyo lang unpaved, okay na rin naman yun. Unpaved kag long driveway, sugbon. Actually guys, pwede nyo lang silang idikit-dikit. Okay? Kasi yung driveway natin, pare-pareho lang din naman yung attribute yan. Nagkaiba lang sa kulay. Okay? Unpaved road, unpaved driveway, unpaved road, unpaved sidewalk, pareho pa rin yan. Sidewalk pa rin yan, driveway pa rin yan.
or road pa rin yan. So for example, we have an unpaved driveway kagaya nito, tapos magdidikit kayo dyan ng isang driveway lang, tapos magdidikit din kayo ng isang long driveway, para pareho lang po yan ng attribute. But make sure nyo lang din po na tama po yung pagkakagawa nyo or paglalagay nyo ng attribute. So for example, we have a long driveway sa part na to. Gaya niyan. Simentado yung part na yan, medyo may kahabaan. Tapos biglang naging lupa. So maglalagay naman tayo dyan ng isang unpaved driveway. Tapos for example, meron din naman simentado dito sa part na to, na branch ng driveway. Tapos ito medyo may kaliitan lang. So lalagay natin dyan short driveway. Okay lang po i-combine lahat ng tatlo na yan. Okay, wala pong problema dyan as long as tama po yung pagkakalagay ninyo ng attributes. Klaro? Dempster, like meron pong paved road then long unpaved road connected to the house. Paano po? Sorry, hindi ko paintindihan Like meron pong paved road then paved road then long unpaved road connecting to a house. Paano po? Kung connected po 'yon sa bahay, hindi na rin naman po 'yon, hindi na po 'yon matatawag na road. Okay? Usually po meron yang mga bahay na which is end of the line na sila. Okay? Or kagaya nito, like for example this one, okay? 'Di ba road ito? Tapos wala siyang clear na cut out na sabihin na lang natin hanggang diyan lang yung road, 'di ba? So tantsahin niyo na lang. Like for example, kapag ganito yung nakuha ninyo, actually wait lang, cut muna natin 'to. Tanggalin natin 'to. Tapos sabihin na lang natin yung part na 'to is unpaved driveway. Kapag ganito yung case, okay, you can simply cut it sa pinakadulo or sa kung saang area dyan. Tapos ito yung part na to, gawin natin tong unpaved driveway. Siyempre tanggalin natin, may lupa sa gitna Gawa lang tayo ng simpleng cavity dito. Medyo masagwa pero okay lang yan. Tapos ito unpaved road din to. Unpaved driveway din yan. Tapos actually this one is unpaved road. Ganyan na po yung magiging itsura niya. Okay? Sino yung nagtanong kanina? Dempster? Tansyahin nyo lang, wag naman masyadong malayo sa bahay, wag din masyadong madikit sa bahay. Minsan sa either report kami or okay, kapag ganon, total nandito na lang din naman kayo lahat. Guys, before you try to report your neighbor, make sure din po na tama po yung report natin. Kasi minsan po, mali-mali po yung report natin, nadadamay po yung kapitbahay which is tama yung gawa, nadadamay yung mga sibilyan. Okay? Bago kayo mag-report, try to ask your checkers or your leaders kung kailangan ba talaga i-report para at least sure tayo. Sayang yung oras na mababalik pa yung gawa na tama tapos aayusin as mali. Tapos ibabalik ng reviewer, etc., etc., di ba? Double check before you report. Hindi lahat ng errors kailangan i-report. Halos difference ng unpaved road, difference na po ng unpaved road and paved sidewalk, halos parehas lang kasi. Okay. Kasi po kayo, tama yung gawa mo. Ayun lang. Okay. Pag ganon, guys, if that is the case, na mali talaga yung report ng kapitbahay, meron po yung ID dito sa gilid. Lalabas po yung ID ng kapitbahay natin na nag-report natin. Why not get the number and then send you screenshot sa mga leaders ninyo and kami nang bahala. Kami nang bahala pumupok sa kasama natin na mali-mali mag-report. Okay ba yon? Okay. So, isa lang dali, saglit lang. Minsan, okay, thanks po. Difference ng unpaved roads and paved, halos magkakapareho lang. Okay, ganito po yan. Okay, for example, ito, as you can see, yung part na to, kulay gray, di ba? Ano bang yung kulay nito? Ito driveway din ito Anong kulay nito? Gray.
Gray, right? Dito, anong kulay dito? Brown. Brown. Sa kulay pa lang po malalaman na natin kung unpaved po yan or hindi. Usually kasi kung paved yan, kung simentado yan, it's either white, black, or gray. Kaya minsan nagiging black yan due to wear and tear, kakaroon ng mga lumot, mga dumi. Pero mas solid po yung kulay nila, and as you can see po, uniform po yung kanilang kulay. Okay? Meron na po silang mga kagaya nitong mga sa gilid-gilid na yan na parang grayish in color, pero or brownish in color, pero due to sa paligid na rin naman po nila, as you can see, medyo maalikabok. Okay? Or medyo sandy yung kanilang grounds. So siguro sabihin na lang natin hindi lang siya nakapagwalis, puro mga lupa-lupa lang yan na napunta sa kanyang driveway, but still it is paved po. Kaya simentado po yan. Not like dito sa kanila, yung mga driveway nila, as you can see, isa lang yung kulay ng road mismo sa kanilang driveway. And as you can see, wala siyang clear na outline. When we say clear outline, usually po, hindi naman ka po siguro magpapagawa ng driveway, which is malapad yung isang corner compared sa isa, di ba? For example, papagawa ka ba ng driveway na ganyan yung shape, tapos dito biglang laki agad, parang ganyan. Sabihin na lang natin, parang ganyan yung shape niya. Hindi ka naman po siguro magpapagawa ng driveway na ganyan, di ba? Malalaman niyo po yung kung sementado siya or hindi kung uniform po yung kanyang outline or gilid niya. Okay? Difference na unpaved road, unpaved sidewalk, at pares na kasi. Okay. And as you can see guys, kung makakakuha din kayo ng mga mapa which is medyo eto malapit sa sibilisasyon, ayan, yan yung itsura ng kanilang driveways. Okay? Usually simentado yan. Kulay puti nga lang. Pero as you can see din, meron silang uniform na outline. Okay? Yung outline nila pare-pareho. Ito. Di ba? Straight siya. Hindi siya kagaya nito nung, asan ba yon? Ito, ayan, may mga malalapad na parts, halos pareho na lang din yung kulay ng lupa sa driveway. Medyo blurry siya or medyo sandy, rough yung texture niya compared sa sementado. Ano ba yung sementado? Ayan. Klaro? At saka hindi naman pwede na hindi yan sementado kasi meron sidewalk. So kung hindi rin sementado yung sidewalk, eh hindi na yan visible talaga, 'di ba? Hindi na pangit na yan tignan. Usually yung sidewalk natin sementado, 'di ba? Hello? Paano fix? Doesn't that? Okay, paano po yung fix yung topology ng building doesn't match with mask? Okay. Dalawang bagay lang po iyon. Kapag nagkaroon po kayo ng ganon, kapag hindi nyo talaga magawa, much better to ask your checker na ipa-clear sa amin yung inyong mapa kung hindi nyo talaga maayos. Later on, kami na bahala mag-aayos niyan. But for now, kung kaya ninyong i-edit or kaya ninyong ayusin yan, try to fix that. Okay? Kasi, like I said, hindi dapat natin galawin yung mga building. Okay, nasabi ko to sa previous training natin. Once na ginalaw ninyo yung mga building, kinat nyo lang yan or minove nyo yung isang point niya yan, magkakaroon yan ng building doesn't match na error. Kagaya niyan. Okay? Or due to system issues, minsan automatic nakakat yung mga building na yan. So try to merge first or try to fix for that. And pag naayos ninyo, ayan, pwede nyo nang ipasa. Pero kung ayaw talaga, hindi nyo talaga maayos, bigay nyo yung building number, screenshot sa checkers ninyo and we will automatically clear that building or map. Okay? Minsan nadidelete natin kagaya niyan. Meron po tayo ditong checkbox. Ito nasa gilid. Okay? Wala po itong check. So, lagyan nyo lang ng check. From there, makikita nyo na magkakaroon yan ng R3. R3 po yung tawag namin dito. Tapos, pwede nyo po yung itry, snap yung label ninyo, letter S lang gamitin ninyo sa every corner ng building na yan, and try to space, and try to click Control T pagkatapos. Magkakaroon kayo, or maaayos nyo yung building ninyo from that method. Okay? Okay.
isa naman yun. Pwede nyo naman gamitin yung fill the tool para makita ninyo yung outline ng label, kagaya nito. But in some cases, pwede lang din naman hindi. Depende na lang din naman sa inyo yan kung saan kayo mas sanay. Okay, kasi ako hindi ako gumagamit ng fill the tool. Pero we promote using fill the tool para makita ninyo kung offset yung label ninyo from the edge of the road or edge of the driveways or hindi. Tapos isa pa pala, may mga nalilito sa inside parking and outside parking. Okay, balikan ko muna tong question na to or yung problema na yan. Okay. So like for example, usually guys, ito hindi naman to hindi ito inside parking, pero dito na lang tayo gagawa ng example. Okay. So for example, meron kayong inside parking kagaya nito. Tapos sabihin natin yung road hanggang dito lang. Yung inside parking po, it means inside the road. Usually po nasa corner po yan ng road kagaya nito. Okay? Meron diyang mga linya, kagaya nito yung puti, sa gilid ng road. Yung mga linya na po yun na yan serves as sign para sabihin sa mga sasakyan or sa mga riders or sa mga motorista na yung part na yun ng road, you can simply park in those areas. Okay? Parang paslant yan na puti, kagaya nito. So, if it is inside the road, kung nasa loob po yan ng road, kagaya nito, simply cut that part out. Cut lang natin. Tapos select, click Control V, target at inside parking. Asan yung inside parking? Tapos, as you can see, kapag nag-select kayo, dalawa na yung K-title na yan. Meron road, meron inside parking. And from there, select that, and then click letter N. Magkakaroon kayo ng red dash line. That means yung part na to will be used or can be used as parking lot and at the same time, road, kung walang nagpa-park. That is inside parking. It means inside the road. Now, meron naman tayong isa na tinatawag na outside parking. Yung outside parking po natin it is outside the road. Minsan, meron niyang parang ganito, mga center island or parang corners or gutter. Tapos, may butas yan dyan sa area na to. Nasa labas ng road. Kung nasa labas na road yung parking lot na yan, may mga stripes din yan, kagaya nito. That is an outside parking. Okay? All you need to do is to label like that. Kunin niyo yung outline, and from there, tag it as outside parking, and then you're good. Pero yung inside parking and outside parking natin, gagamitin lang natin yon along the road. Okay? At some cases, makakakita kayo ng inside parking or outside parking dito sa mga long driveways gilid. Kagaya nito. This is supposed to be an outside parking. Ganito yung itsura niyan. Okay? Pero, kung nasa long driveway siya, there is no, wala na yung rason para i-label pa natin yan. Kasi for this project, hindi na natin label yung outside parking or inside parking kapag nagka-connect iyan sa driveway. Either driveway, long driveway, short driveway, or unpaved driveways. Basta driveway, wag i-label. I-label na natin yung nasa road mismo. Klaro? Okay. If no more questions, diretso tayo sa kung paano natin mapapabilis yung ating gawa. Wala na bang tanong? Remind me how to create cavity. Okay. For creating a cavity, like for example, okay. Wait lang. Okay. So, for this one, as you can see, there is a ground in between, okay? In between the driveways. So, how to create cavity? Simply use letter S tool or letter G tool if it's rounded. Like that. Then, try to overlap it on your first point. This is our first point, and our last point is supposedly overlapping this first point. And from there, click letter T, click space, and then delete that label inside. And that will serve as cavity. Okay, Peter? Okay, no more question? Any questions from now? May tanong pa ba kayo? Boss Chuck, Dumugo. may, Oh. di ba may na-block na labeler ko dalawa? O pwede pa unblock sa'yo? Ayoko. Joke. PM mo lang ako mamaya. Okay, pabonus ka na. Okay, actually guys, magkakaroon po tayo ng pa-bonus para sa tab na to. We will have bonuses for this tab. Pero hindi pa na
latag sa amin, so we will make latag that kapag andyan na. And by the way, last time, di ba, nagpa-bonus din kami. Actually, we will select 20 people na makakakuha ng bonus. But that is for the next cut-off. Ay kasi, kailan ba natin ginawa yon? June, July, around June, di ba? Around second cut-off ng June. So that would be around August, I think, or this cut-off. Basta, update na lang namin kayo about that. Pero eto, may pa-bonus ito. And, guys, uulitin ko, if hindi kayo magtatrabaho sa LC project, hindi po kayo mabe-verify sa next tab. Yun po yung binigay sa aming command ni Sir Pulin. So, yun po yung susundin namin. Pagpasensyahan nyo na po, pasensyahan po tayo. Pero this will serve as punishment na rin for those people na medyo mapili sa project. Okay? Klaro ba tayo sa part na yun? Okay. Wala namang rason para magpili tayo ng project or pumili tayo ng project kasi kapag nasa ibang trabaho kayo, hindi rin naman kayo makakapili or makakaayaw kung ayaw nyo yung pinapagawa sa inyo, di ba? So there is no reason din para mayaw tayo dito. Para napakaswerte nyo na nga nasa bahay lang kayo. Yung iba nakahubad pa. May screenshot pa ako dito. Yung iba nakahubad pa, yung iba kumakain pa, di ba? Wala namang rason. At saka malaki yung pasahod sa LC. Okay? For those people na baguhan, ngayon na din nakapagtrabaho dito, I would suggest, okay lang din naman yan na medyo ma-delay tayo ng konti, pero wag naman natin pasobrahan. Okay? Try to memorize the tools na ginagamit po natin dito. Okay. So, balik tayo sa main topic natin. Okay. Guys, I know we have a 3 pixel error allowance. Meron tayong 3 pixel error allowance. Pero, you can minimize that error allowance actually. Okay, hindi naman yun sinasabing solid talaga 3 pixel at taga lahat bawal na kapag sumobra, kapag kumulang. Hindi naman. You can ignore small issues. Actually, sa road, marami tayong ganun. Diba? Ito, kagaya nito. We have a error dito sa part na to. But kung hindi naman ng ganun kahalata, you can simply ignore for them. Hindi na kailangan ayusin yan. Siguro kung sabihin natin ganito kalala, ayan, medyo may kalakihan na. For that, dapat sanayin din yung sarili nyo sa pag-click ng F3 at saka F4. Okay? Try to, tawag nito? Acclimate yourself in using the tools. Okay? So, if this is the case, actually, you can simply cut na lang na yung part na to, tanggalin yung road. Alam ko medyo lagi siya kapag nag-F3 kayo or nag-F4 kayo o naggamamit kayo ng F3 para turn off yung mga attributes. Medyo naglalag talaga kahit sa akin. Pagkatapos niyan, pag na-cut nyo yan, delete nyo. Balik nyo para wag na mag-lag. Click F4 para ibalik natin yung previous label. And as you can see, yung driveways natin is not connected sa road. Minsan, ito yung nagiging problema ng iba. When they submit the task, nagkakaroon sila ng error. So, double check nyo kung nakakonect yan or hindi. Kasi usually, kapag gumalaw tayo ng road mismo, minsan, nagkakaroon tayo ng problema. Yung driveway natin is hindi nagiging or hindi nagko-connect sa road itself. Yung pinakamadaling pwede natin gawin dyan is to turn off muna the sidewalk para walang sagabal yung driveway. And from there, you can simply delete that driveway. I-relabel niyo yung driveway. Make sure ninyo na wag ninyong i-label dyan as isa-isa. Kasi sayang oras natin. Actually, you can label those driveways ng sabay. Kahit ilan pa po sila. For this case, 3 lang. I-label natin as ganyan. Start from the road mismo, yung point natin, and make sure na naka-overlap yan sa building. Or nasa loob ng building yung next point natin. And from there, dapat nagtatagpo yung 2 point natin. Pagkatapos, click space. And then automatically maaayos natin yung driveway ng sabay. Okay? I'm hoping na nakaintindihan nyo yun kasi magagamit nyo yun sa iba na mahilig mag-ayos ng driveway. Kahit gaano pa po karami yung driveway natin, like for example, nagkaroon po tayo ng error or gaps nung inayos natin yung road natin sa part na to, na-delete natin yung mga driveway or hindi nag-connect yung mga driveway. Yung pinakamadaling pwede natin gawin dyan is tahiin natin yung driveway. Para hindi na tayo magsayang ng oras pa kakalabel pa isa-isa. Tahiin lang natin kagaya nito. Yan. And from there, dagdagan natin ng isa. And from there, suyurin nyo lang tong loob ng road. Make sure nyo na hindi kayo nagkakalayo dito sa first point ninyo.
and then click space. And as you can see, maaayos lahat ng driveway niyan na sabay. Okay? Labelers. For the sidewalk naman, alam ko medyo may karamihan yung problema ng sidewalk kagaya nito. Actually guys, pwede lang natin yung gamitan ng repair tool para mas mapadali. Yung mga offsets nito, kagaya niyan, pwede lang naman natin gamitan yan ng repair tool para hindi na ganun kasagwa. Tignan. Ito may ground to in between eh. So tanggalin lang natin using repair tool. Okay, road yung na ano. So cut, kung ayaw ng repair tool, cut lang natin. Ito medyo may kalakihan na tong ground in between eh. So pwede lang din naman natin i-cut yan. Gaya niyan. Or you can use fill the tool para mas klaro. Ayan, mas klaro. Diba? May ground. Tanggalin yung ground, syempre. Delete. Tapos, pag ganito, yung part na to, medyo offset, tapos mayroon pang ano, pinakamadaling pwede natin gawin dito, i-label yung sidewalk mismo. Gaya niyan. Tapos, i-merge na lang natin. Tapos, dito sa part na to, ayus-ayusin na lang. Kaya yan. Alam ko, hindi ganun kaganda yung label ko. Pero, like I said guys, no need to be super strict and no need na masyado kayong mag-isip ng malala sa mga labels natin. Okay? Small offsets can be ignored. Ito, ayan, naka-long driveway. Palitan lang ng driveway. Ay. Ayan, palitan lang ng driveway and make sure na nakakonect yung driveway sa building. So, if i-fill lang natin yan, gaya yan. And then we're good. Hindi nyo na kailangan masyado pa mag-problema sa mga maliliit na errors na yan, Diyos ko. Ito na lang, ayan. Medyo may kasaguan yung part na to, ayusin na natin. Use repair tool. Ito, hindi na yung kailangan ayusin, you can ignore. Let us lower the quality para at least hindi rin tayo masobrahan. Ito, yung part na to, yan. Medyo malaki yung offset. So, hanapin natin kung saan nagsimula yung offset na yan. So, yung offset natin started from this part. Yung road, medyo may kapagitan. Cut lang natin. And from there, try to fix this sidewalk. Ito may offset. Use repair tool lang. Tapos dito naman sa kabila, repair din natin kasi medyo may kalaparan na. Yan. May mga kulang-kulang tayo dito sa part na to. Fill lang natin na sidewalk. Actually, magagamit nyo din yung space na yan kapag may mga labels kayo in between. If for example, sa sidewalk, may label in between tapos na-miss natin. Sabihin na lang natin yung part na to ng sidewalk na miss natin. Gamitan nyo na lang ng space bar. Label kayo as ganyan, click space, and then mafe-fill din naman yung area na yan. Ano pa ba? Ito yung part na to, merong mga ground in between. O, ayusin lang. Use repair tool, and then that is good. Double check the road, double check yung mga masasagwang label. Ito yung road natin, medyo sumobra na sa part na to. Ayusin muna natin yung sidewalk. So, pwede natin gawin dyan, use repair tool para at least mabawas-bawasan yung road natin. Para hindi naman ganun kalapad. Tapos, yung sidewalk, medyo may kakulangan din. Use repair tool lang. Hindi kailangan i-delete yung mga parts na yan. Fan out those parts which has a big errors and then start fixing from those parts. Yung mga maliliit na error, like I said, you can simply ignore for them. No need to overthink, no need to over-edit. Ito, may kalaparan din. Just fix for that. Ay, sala.
Fix na natin yan. Meron pa dito. As you can see, letter Z nga lang yung ginagamit ko, di ba? The main point is, huwag kayong masyadong mag-overthink kasi dyan nagsisimula yung problema natin. Masyado ninyong iniisa-isa yung mga labels or masyado ninyong iniisip yung error requirements or if yung ipo-push back ng checker yung task ninyo. Actually, may mga checkers din na nandito. So, alam na rin naman nila yung gagawin nila kasi actually, na-training na sila kanina pa. Okay? So, kapag wala na kayong masyadong nakitang error, wala ding masama kung mag-submit kayo ng mapa. Okay? Double check lang natin yung driveways kung maganda yung pagkakagawa. Ito may mga wasak. Yan. F4, F3. Delete natin yon. Label natin tong dalawa na to. Ito pa. Walang driveway na magkakadikit kasi kung kapitbahay kayo tapos nag-aaway kayo, hindi naman pwede yan, di ba? So, i-separate natin. Okay. So, kung tingin ninyo, maganda na yung label nyo. Kung tingin nyo, wala na masyadong error, you can submit your map. Okay? Double check lang natin. Again, driveway. Huwag din masyadong mag-zoom in, guys. The more you zoom in, the more errors na may makikita ninyo. Ito, tanggalin na lang natin tong part na to para maayos. Okay. So, kapag nagkaroon naman kayo ng problema, yung label ninyo, nagsobra sa grid, pwede din kayong gumamit ng boundary clipper. Okay? So, kagaya niyan, for example, lumabas sa grid yung label ninyo, meron tayong tool dito which is boundary clipper. Click nyo lang yan, and then from there, mahahati yung label ninyo from the grid itself. Small errors like this one can be ignored. Huwag masyado mag-isip na ng sobra-sobra. Ignore na natin lahat ng pwede nang magpa-delay sa atin. Basta make sure lang na yung mga malalaking errors, kagaya nito, like for example, sa sidewalks, maayos po natin. Hindi naman na pwede pag mga ganito nakalaki yung errors eh. Merge. And like I said, from there, kung okay na tingin niyo yung gawa ninyo, you can submit your map. But may mga natira pa tayong long driveway na na-label as a short driveway na na-label as long driveway, palitan lang natin ang attributes. Double check pa, baka meron pa. Iwan mamaya. Isa pa, kagaya nito, if the driveway is covered by trees, hindi nyo talaga nakikita, zero visibility guys. Huwag na kayong mag-waste ng time na i-label po iyan. Are we clear? Ulitin ko, kung yung driveway natatabunan ng puno, zero visibility, huwag na po i-label. Ano yon? Yes, for those people na nagre-raise ng hands. May problema? Wala pa na nagla-like pala, sorry. So, siguro ito lang. Ito pwede nating i-label to. Ayan. Kita ko pa yung sasakyan eh. Pero kung hindi na talaga, edi wag na. F4. Submit. Okay. Ito pa. May mga nalilikod dyan sa long driveway and short driveways. And yung mga roads kagaya nito. Okay. Guys, yung pinaka point po dyan, kapag yung isang road is dumaan na po sa isang private vicinity or private area kagaya nito, it will be considered as long driveway po. Okay? Hindi na po natin to pwedeng i-label as
a road itself, alam ko may part ito ng road, andyan yun, part na yan. Yung for public use, eto road pa rin naman to. Pero pagpasok niyan dito, private area na po ito. Kung eto lang yung bahay mo, tapos wala ka namang gagawin dito, hindi ka gagamit ng road nito, di ba? This is for this building itself. So, in that sense, guys, this one will be considered as a long driveway. Okay? So, ito taglin natin to. Kinat ko lang siya sa part na to kasi ayan o, as you can see clear na yung part na yan is different compared dito. So, pwede na yan. Yung part na to, sabihin natin, this is still a road. Tapos, ito yung part na to, this will be long driveway. Kagaya niyan. And make sure na, ayun, tanggalin na ninyo yung mga hindi dapat i-label as long driveways. Kagaya nito. Sa area na to, actually, dito lang yan. Hanggang dito lang yung long driveway niya. Up until sa entrance lang. Yung part na to, hindi na natin kailangan lagyan ng long driveway to kasi may mga double, tawag na to, may mga double parking dyan. So, delete natin yan. Yan. Ganyan lang siya. And ito, tanggalin na rin natin to. Wala na to. Or kung gusto nyo, pwede nyo naman lagyan ng short driveway yan, pero sayang oras natin. Ano yan? May mga nagre-raise na hands? Hello? Okay, so no more questions, guys. May tanong pa ba kayo? May problema pa po ba? Hello? Wala na po, PM. Wala na. So, I'm hoping na mas mapapabilis natin yung gawa natin now. Guys? Yes po, yes. Okay, so let us try to finish this project as soon as possible. Kasi, like I said, deadline ito bukas. Pagkatapos po nito, mag-open po tayo ng building repair project ulit para sa mga tao na nakapagtrabaho sa project na to. Okay? So yung iba na medyo picky eaters, yung mga medyo picky sa tab natin, magpapahinga muna sila kasi hindi nila deserve na ma-verify sa kabilang tab. If that is the case. Diba? And